Ayun, good morning. Dito po tayo ngayon sa ating itikan no, sa bahay nila. Yan, magkukolekt po tayo ng itlog sa umaga. Yan, ito po kasi ay gagawin natin or ilalagay natin sa incubator. Mag-incubate tayo at magpapahatch. Bala ko po kasi magpadami ng itik or bibe. Yan, yung mga layers natin, naghihintay. Akala nila yung nasa balde ay pagkain. Yan, gutom na ata yung mga layers ko. Yung mga layers ko po kasi yan, merong decal brown or dominant brown at may Rhode Island red na layers. Yung mga brown layers po yan. Yan, kolekta lang tayo ng kolekta ng itlog. Yan. Yung itik ko dito ay may itik Pinas at may bibe. Yung bibe no, parang pateros na ano, parang nakuha ko lang yung native or pateros na bibe dito na bumili kasi ako ng itlog sa tito ko. Kami na po nagpa-incubate at nagpa-hatch ng mga bibe or itik na yon. Pero may itik Pinas po ako na binili sa pinsan ko kasi nagbebenta po sila ng seho ng mga itik Pinas. Ayan pala, chine-check ko muna yung rice hull kung may naiwan or may natabunan pang itlog. Yan, sinalang ko muna yung itlog na sa lapag para mabilang. Ayan, for the next day, kapag kolekta na po ako ng mga itlog, may nasalang po akong itlog ng manok at itlog ng bibe or itik. Yung mga itlog na brown na yan ay galing po yan sa mga manok na breeders ko at may nasalang po ako dyan na native na manok. Kasi yung native na manok na yan ay pinartner ko po yung dominant brown na male. Ayan. At the 7 day, ayan, nag-candling na po tayo. 7 days. Yan, i-check po natin kung merong improvement sa itlog, kung fertile ba o hindi. Kasi para as early, titignan po natin yung fertility ng itlog para maalis po natin yung walang similya or hindi fertile at sa may na fertile na itlog. Yan, mostly nasa 60 or dalawa lang yung walang similya sa nasalang kong itlog ng itik or bibe. Yan, sinabay ko na po yung candling kasi first batch po yung ito, kasabay po yun sa manok na sinalang ko first batch po yun. Yan, I think maganda po yung fertility ng itik natin or bibi ngayon. Fertility rate mostly merong similya. Yan. Ang kagandahan lang kasi may sarili po tayong incubator at hatcher. Anytime po na gusto nating magpadami, wala na tayong problema kasi may mga incubator na po tayo at hatcher. Yan, candling, and next 14 days naman po ay mag-candling po tayo ulit para alam natin na may natuloy ba yung embryo ng sa loob or hindi. Yan, may mga vein po na kulay pula. Yan, indication na meron or fertile po yung itlog. Yan.
Yun, the next morning nilabas ko po yung itik or bibi natin para makapag naturally feed po sila. Yan po kasi yung nature ng waterfowl na mga ibon. Yun yung example yung itik at bibi natin para makapag ligo, makapag tapisaw sa tubig. Yes, bye bye guys, and thank you for watching. Please subscribe and click the notification bell for more videos. Thank you.